Sa balitang pulis pa rin, naaresto ng National Bureau of Investigation ang 3 suspect na nasa likod po ng hacking sa website ng Philippine Navy. Ang isa sa kanila ang responsable rin sa hacking sa website ng New Era University. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Anakin, bigay kami ha. Naaresto ka namin dahil sa paglabag sa illegal access at misuse of device ng 10175. Hindi na nakapalag ang suspect na ito nang arestuhin ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa isang restaurant sa Cagayan de Oro City. Nakilala ang suspect na si Anakin Luke Abales na miyembro ng Blood Security International Hackers. Siya umano ang may hawak sa data na nakukuha nila mula sa mga website na kanilang nahack. He was the one in possession of the access code. Kasi itong 10 gigabyte data ng PN is in-store ng grupo sa isang Google Drive. At yung may hawak ng access, itong nahuli natin sa CDO. So from time to time, nag-change siya ng access code. Pag gusto ng members na ma-access, siya magbibigay. Ang suspect ang itinuturong nasa likod ng hacking sa website ng New Era University noong April 1. Natuntun siya sa pamamagitan ng digital footprints na nakalap sa tulong ng mga staff at estudyante ng universidad. As of now po, gawan na po naman namin ng remedial measures po yung ginawa pong data breach, and we immediately reported it to the NBI and the DICT and even with the NTC po. And maganda po yung naging action na po ng NBI. Traceable naman po. Nagbigay po kami ng mga digital footprint po ng mga suspect po. Kaya madali lang din naman pong na-trace po ng NBI. Pero nagpapasalamat po kami on behalf of the university po ng mabilis pong pag-action po ng NBI. Ang suspect tumanggi ng magbigay ng pahayag. Kaninang umaga, ipinresenta siya ng NBI kasama ang founder at leader ng grupo na si Gamiel Xavier Valdez na naaresto sa Quezon City. Nasa kustodiya na rin ng otoridad si Hacker 123 na enlisted personnel ng Philippine Navy. Pinakahuling biktima ng grupo ang mismong website ng Philippine Navy kung saan nakakuha sila ng 10 gigabytes ng data. So yung na-check namin, we found out that the insider is in possession of the so-called directory scanner sa system ng ating Philippine Navy by mere possession alone with the intent that it be used in violation of 10175. Voluntarily nag-surrender itong ating insider with, of course, with the help of the Philippine Navy. Pero ayon mismo sa Navy, walang nakuhang masiselang impormasyon sa kanila. Naglalaman lang daw ito ng news summary at monitoring ng Chinese vessel sa West Philippine Sea na maituturing na open source. When we did the examination of the files that were hacked from our servers, and after validation, we found out that it is no different than the data or the information that we share to you every Tuesday during the AFP press conferences. This can be considered as open source information. Sa harap nito, nagpapatuloy daw ang internal investigation ng Philippine Navy para matukoy ang iba pa nilang kasabwat. Sanctions from the Philippine Navy, the director mentioned and the chief of the cybercrime mentioned that this is an ongoing case, so hindi po pwede i-reveal until such time that the case is completed. Nakadetine na sa tanggapan ng NBI ang mga sospek na naharap sa patong-patong na kaso ng paglabag sa Republic Act 10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.